Ang amorous hoop, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay isang hoop na may matatalim na gilid. Kapag pinuno ito ng isang cultivador ng enerhiya, mas magiging nakakatakot ang kapangyarihan nito. Ang amorous sa pangalan nito ay hindi sumisimbolo ng pag-ibig, kundi ng puot. Nangangahulugan ito na kahit anong makasalamuhan nito, hindi ito bibitaw. Kailangan nating bawiin ito dahil kapag nawala natin ang amorous hoop, kahit na makatakas tayo ngayon, lubhang mababawasan ang ating lakas. Iniisip ito, ginamit ni He Tianqin ang kanyang ultimate move, Blue Waves Technique. Sa isang malakas na sigaw, isang alon na gawa sa makapangyarihang martial energy ang lumitaw mula sa manipis na hangin, sumusugod patungo sa kamao sa ere. Sa kasamaang palad, humaharap ka sa isang kalaban na mas nakakaalam ng teknik na ito kaysa sa iyo. Blue Waves Technique, Break, sabi ni Luho at sumabog ang kanyang katawan ng umaalon na alon, gumugulong sa kabilang direksyon. Kung ikukumpara, ang Blue Waves Technique ni Tianqin ay parang isang maliit na puddle, walang halaga. Talagang hindi nagbibigay ng pag-asa ang matandang ito. Walang ibang pagpipilian si Tianqin kundi protektahan ang kanyang sarili sa abot ng kanyang makakaya. Sa sumunod na segundo, dumating ang malaking alon na may mapang-ipong hangin at siya ay malubhang tinamaan, dumura ng dugo at umuugoy. Pagkatapos ay tinamaan siya tulad ng isang shooting star sa buong langit. Tumingin si Luho sa paligid matapos makita ito, hindi nakakaramdam ng ibang masasamang tao sa malapit. Ang kakaiba, ayon sa mga nakaraang iniisip, hindi dapat magkaroon ng lakas ng loob si Tianqin ng mag-isa. Dahil wala, hindi siya nagtagal at agad na ginamit ang Divine Power Blink para habulin siya. Bago pa man siya lumapag, nakarating na siya sa ibaba, pagkatapos ay walang emosyong itinaas ang kanyang braso. Ang martial energy ay sumabog ng malakas habang kinuyam ang kanyang palad, ang enerhiya na ito ay agad na bumalot sa katawan ni Tianqin. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at gulat. Mabilis ang kanyang paghinga, hindi mo iginalang ang iyong Panginoon at mga ninuno, hinahamon mo ako. Babawiin ko ang lahat ng ibinigay ko sa iyo, sabi ni Lasho, at isang malakas na enerhiya ang nagtipon sa kanyang mga daliri. Ano ang ginagawa mo, matanda? Nang inig si Echanchan, namumutla ang kanyang mukha nang matanto niya ang panganib. Sinubukan niyang magmakaawa para sa awa, ngunit walang puwang para sa negosasyon ngayon. Tumpak na tumama ang enerhiya sa kanyang dantayin. Nabasag ang dantian, at nawala ang kanyang cultivation. Ibig sabihin nito na mula sa mataas na ranggong Yanyu Palace Master, siya ay naging ordinaryong tao. Lubos na nagulat si Echanchan. Para sa mga cultivator, walang mas malupit sa mundong ito kaysa sa pagkawala ng cultivation. Noon, hinanggad niyang maging mas malakas, kusang sumali sa Jinting Mountain sa kabila ng kanyang mga takot, at dumaan sa hindi mabilang na hirap upang makamit ang kanyang kasalukuyang estado at mga nagawa. Nasiyahan siya sa pagsamba ng iba at hindi mabilang na aura. Ngayon, naglaho ang lahat ng ito sa pagkasira ng kanyang dantian. Patayin mo ako, matanda. Ngumiti siya ng mapait, nagpapakita ng isang baliw na ekspresyon. Hindi na mapigilan. Itinaas ni Lasho ang kanyang kamay at sinampal siya sa mukha. Kung gusto mong pumatay o magpahirap, gawin mo ang gusto mo. Kawawang ikatlong nakatatandang kapatid at ikaapat na nakatatandang kapatid. Maaari silang nakatakas sa kalamidad na ito. Bakit kailangang mangyari ito? Kasalanan mo ang lahat ng kanilang pagkamatay. Mula ngayon, wala ng Jinting Mountain sa mundong ito, sabi ni Echanchan habang tumatawa. Walang nagbago sa mukha ni Lasho nang marinig ito. 5 minuto na lang ang natitira sa aking pinakamataas na estado. Kahit gamitin ko ang banal na kapangyarihan na blink, natatakot akong huli na. Gayunpaman, sa kabutihang palad, hindi nag-prompt ang sistema na nagkaroon ng aksidente sina ikaapat at ang iba pa. Ibig sabihin, wala sila sa panganib sa ngayon. Bukod dito, hindi tanga si ikaapat, hindi siya makikipaglaban hanggang kamatayan. Sa isip na ito, nagsalita si Lasho, hanggal. Nagulat si Echanchan nang marinig ito. Iba ang paraan ng panenermo ng matandang demonyo noon. Sinabi ng ikalimang nakatatandang kapatid na nagbago ang Panginoon at naging mas hindi mahulaan at hindi maarok. Hanggat ako ay buhay, walang sinuman ang mangangahas na sumakay sa ulo ng Jinting Mountain, sabi ni Lasho, at saka inabot siya at hinawakan.
Sa pag-aakalang papatayin siya, si Echanchen ay hindi sinasadyang umatras, ngunit nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, labis siyang nagulat. Hawak ni Lasho ang kanyang balikat, at mabilis silang lumilipad sa hangin. Patuloy na dumadaan ang mga bundok sa kanilang harapan. Hindi, ito ang dakilang banal na kakayahan na Soul Chase. Bakit ganito? Maaari bang patuloy na gamitin ng matanda ang mga banal na pamamaraan ng hindi nagpapakilos ng enerhiya? Paano niya ito nagawa? Bagaman ang mga cultivator ay maaaring mabuhay ng mas matagal kaysa sa mga ordinaryong tao, ang kanilang base ng cultivation ay bababa sa mga dekada o siglo bago ang kanilang kamatayan. Simula sa body tempering realm, ang katawan ang susi sa mga nagawa ng mga cultivator. Ang realms ng mystic at lightning sense, condensang, at bromacy ay pawang may kaugnayan sa mga katawan. Kapag tumanda ang katawan, ang mga meridian, dantian, at dagat ng chi ay mawawala ng kanilang sigla at potensyal na patuloy na lumawak, na nagreresulta sa pagtigil ng base ng cultivation. Sa sandaling iyon, ang karanasan sa labanan, mga karanasan sa buhay, mga pakana at mga plano, pati na rin ang mga panlabas na puwersa, ang mga susi para sa isang cultivator upang mapanatili ang kanyang lakas. Ngunit si Jiten ngayon ay napakatanda na. Bakit siya mas malakas kaysa dati? Tanong niya ng nag-aalangan. Bakit? Inaamin ko na nagkamali ako, ngunit hindi ka rin magiging mas mabuti kung mahuli mo ako. Bahagyang kumunat ang noo ni Lasho nang marinig ito. Tapos ka na ba magsalita? Pagkatapos ay binuksan niya ang isang bahagi ng wind barrier sa kanyang harapan. Sa sumunod na segundo, ang malakas na hangin ay umungal na parang kutsilyong kumikiskas. Matapos nilang lisanin ang lugar na ito, may ilang paggalaw na nagmula sa makapal na gubat sa ibaba. 8 disipulo, si Yu Hongkong, ang nakaupo ng paralisado sa lupa, pinagpapawisan ng malamig. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang lalaki na nakasuot ng marangyang damit. Ito ang ikapitong disipulo ni Jiten ngayon, si Siwea. Ikapitong nakatatandang kapatid, buti na lang dumating ka sa oras, kung hindi, magiging kanyan father ako. Nang marinig ito, umiling si Siwea. Matandang 8, lagi kang nakikinig sa aking payo. Bakit bigla kang nakipagsabuatan sa ika-6 na nakatatandang kapatid? Nang marinig ito, sumagot si Yu Hongkong na may umiiyak na tono, kamakailan, nagkakaroon ako ng mga bangungot na pinapalo ako ng Panginoon. Natatakot ako. Paano kung pagsamahin ko ang aking Tiger Rich gang sa iyong Crouching Dragon Darknet? Marahang inalog ni Siwea ang kanyang feather fan, tinatanggihan ang kahilingan ng isa. Kalimutan mo, mas mabuting panatilihin mo ang iyong maliit na gang. Bakit? Nakita mo ang avatar ng Panginoon. Tiyak na ipagbibili ako ng ika-6 na nakatatandang kapatid, at matatapos ako, sabi ni Yu Hongkong at nagpakita ng isang natatakot na ekspresyon. Nang marinig ito, nagbuntong hininga si Siwea nang walang magawa. Inakala ni Echanchen na maaari niyang malaman ang mga trump card ng Panginoon kasama ang grupong ito ng Divine Court experts. Isa lamang itong panaginip. Kung talagang hamina ang Panginoon, hindi niya sana bibigyan ng pagkakataon si Echanchen para atakihin siya. Ikapitong nakatatandang kapatid, nakita mo ba kung ilang galaw ang ginamit ng Panginoon para patayin ang 15 Divine Court cultivators? Hindi ko alam. Bakit napakatalino mo? Tumigil ka. Tinatawag mo ang iyong sarili na Evil King, at hindi mo rin alam, di ba? Well, kaya kung takutin ng iba gamit ang aking titulo, ngunit hindi ako mangangahas na magyabang sa harap ng aking mga nakatatandang kapatid. Nang marinig ito, sinulyapan siya ni Siwea, medyo nagsisisi sa paghikayat sa kanya na lisanin ang Jinting Mountain. Ang hanggal na ito ay humahadlang sa amin. Tumigil siya at nagpaalala, mula ngayon, kailangan mong putulin ang ugnayan sa Yanyu Palace. Bakit? Medyo nagtataka si Yu Hongkong. Pinangunahan ni Echanchen ang mga Orthodox cultivators para atakihin ang Panginoon. Siya ay lubos na nabigo, ngunit hindi niya dinala ang sinuman mula sa kanyang derived moon palace. Ano kaya ang iisipin ng mga kapangyarihan sa likod ng mga cultivator na iyon tungkol dito? Noong hinahabol ni Master ang ika-6 na nakatatandang kapatid, sandali kong sinuri ang array na inilagay niya. May nakita akong mali sa erase pattern. Kung tama ang hula ko, natakot ang nakatatandang kapatid na si Xiaoyo, sabi ni Siwea. Nang gilalas si Zhu Hongkong nang marinig ito.
Kasangkot din si nakatatandang kapatid na si Xiaoyu. Tumango si Siwei at nagpatuloy, noong umalis siya sa Jinting Mountain, natanggap ko na ang impormasyon na pumunta siya sa Derived Moon Palace. Sa ugali ng ika-6 na nakatatandang kapatid, tiyak na hinailan niya ang ika-5 nakatatandang kapatid sa kanyang panig. Si nakatatandang kapatid na si Xiaoyu ang pinakamahusay na kandidato upang kontrolin ang array. Si Panjong ay isang takas mula sa Clarity Sect. Natutunan niya lamang ang 3 in-styles at nagdurusa sa matinding lamig na pumupuno sa kanyang katawan. Ginamit siya ng ika-6 na nakatatandang kapatid bilang pain upang akitin ang nakababatang kapatid, na malamang na hindi ikalulugod ng Clarity Sect. Paano naman si Wang Fugi? Nagtanong si Zhu Hongkong nang may pag-aalinlangan. Tumingin si Siwei ng malalim sa langit. Ito ay isang matalinong hakbang mula sa ika-6 na nakatatandang kapatid. Ang tunay na pangalan ni Wang Fugi ay Xin Yuan. Siya ay isang dalubhasa sa ilalim ni Lady Jade, ang asawa ng dakilang emperador ng Yan. Si Lady Jade ay nakababatang kapatid din ng prinsesa ng Kanluran na pinakasalan ng emperador. Ang prinsesa ng Kanluran ay pinatay ng ika-2 nakatatandang kapatid, ngunit lahat ay isinisi ang Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon ay maaaring hindi ikalugod ng dakilang emperador ng Yan, at maaari pa itong magdulot ng alitan sa pagitan ng 2 estado, na magreresulta sa digmaan. Ang mga tao ay magdurusa dahil lamang sa sama ng loob sa pagitan ng ilang tao. Bukod dito, ang 15 Divine Court Cultivators ay nagmula sa 3 magkakaibang sekta sa timog na rehiyon ng dakilang Yan. Maraming taon na ang nakalipas, ang mga sandata ng 3 sekta na Earth Grade at pababa ay winasak lahat ng sandata ng Panginoon na Heaven Grade. Hindi nila nakuha ang kanilang paghihiganti, at ngayon na ang kanilang mga dalubhasa ay napatay, mayroong isang bagong puot. Ano sa tingin mo ang gagawin ng 3 sekta? Ang mukha ni Zhu Hongkong ay nagpakita ng kawalan ng paniniwala matapos marinig ito. Ang mga ito ay lahat bahagi ng plano ng ika-6 na nakatatandang kapatid. Sa kasamaang palad, gaano man kaganda ang plano, ito ay walang kabuluhan sa harap ng ganap na kapangyarihan. Hindi inaasahan ni Echanchen na patuloy na magagamit ng Panginoon ang Soul Chase. Ang seryeng ito ng mga banal na pamamaraan ay tunay na binago ang paniniwala ng lahat, at ang estilo ng pakikipaglaban ng Panginoon ay napakabilis, halos hindi nagbibigay ng anumang pagkakataon kay Echanchen na maglatag ng kanyang mga plano. Biglang nakaramdam ng takot si Zhu Hongkong matapos marinig ang mga salitang ito. Hindi, ayoko nang maging leader ng gang. Gusto kong bumalik sa aking bayan. Hindi ako kasing husay ninyo, ngunit lagi akong makakapagtago. Hindi nagtagal, dumating si Lasho sa Blue Sun Mountain. Sa oras na ito, si Siu Honor ay nakasakay din sa kanyang White Z. Siu Honor, bantayan mo siya. Pagkatapos sabihin iyon, iniwan ni Lasho si Echanchen at naglakad sa gilid. Nawala na ang mga epekto ng kanyang peak experience card. Sumang-ayon si Siu Honor at tiningnan ang nakatatandang kapatid ng may pagmamaktol. Tila may naramdaman si Echanchen. Tumawa siya, hindi ko akalain na ang makapangyarihang matandang kontrabida ay magkakaroon ng ganitong nakakaawang sandali. Wala kang alam, tumatanda na si Master, maaari ba siyang magpahinga? Utos ni Siu Honor ng walang awa. Natanto ang kanyang pagkakamali, mabilis siyang humingi ng tawad sa kanyang Panginoon. Ikinaway ni Lasho ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi ito malaking bagay. Bagaman lumpo na ang kultibasyon ni Echanchen, puno pa rin ng panunuya ang kanyang tono. Kung ako sa iyo, magmamadali akong bumalik sa Jinting Mountain. Hindi mo ba sinabi na walang sinuman ang mga ngahas na mambuli sa Jinting Mountain hanggat buhay ka pa? Haha, sa kasamaang palad, magbabago ang may-ari ng Jinting Mountain ngayon. Muling binuhay ko ang dating sirang kultibasyon ng matandang demonyo, ngunit kinubkob ako ng hindi mabilang na matuwid na cultivator at ng sarili kong masasamang disipulo. Sa desperasyon, kinailangan kong gumamit ng lihim na pamamaraan upang paalang bisa ang kultibasyon ng aking ika-6 na disipulo. Hindi inaasahan, niloko rin niya ako, sabi ni Echanchen na may mapagtagumpay na ekspresyon. Sa kasamaang palad, magbabago ang may-ari ng Jinting Mountain ngayon. Bago pa makapagsalita si Lasho, sumagot si Siu Honor, kalokohan. Paano naman ang base ng iyong kultibasyon? Isang bakas ng kalungkutan ang kumislap sa mga mata ni Echanchen nang marinig ito.
Winasak, nakababatang kapatid, ito ang gawa ng iyong mahal na Panginoon. Matanda na siya, gaano katagal kanya mapoprotektahan. Makinig ka sa akin, kung magpapatuloy siya sa ganito, itutulak niya kayong lahat sa kalaliman.